4 years na akong housewife at mayroong 4 na anak. Before pandemic, I was working mom and I have partner for 12 years na rin this year. Before kasi as in work at bahay lang ako. At pag day off ko ay laan talaga sa pamilya ko lang. Like gala namin or minsan ay nakikipagkita sa mga kaibigan. Then this pandemic happens na bawal talagang lumabas. And nawalan ako ng work at dun na rin nagsuggest yung partner ko na I need to make friends outside our place. Like makipagkapit bahay nga para hindi ako maboard at may stress sa pag-aalaga sa mga kiddos ko. Nagkaroon ako ng mga friend dito sa amin na as in ay naging close ko sila na parang magkakapatid na kami. So matotal ay lahat ng lihim namin both side ay pareho naming alam. Nung una 2 lang muna kami hanggang naging 3 na at naging 4 na kami at nagkaroon pa kami ng GC. Masaya kami, araw-araw kaming magkakaharap. Sabay-sabay na kaming halos kumain ng tanghalian or hapunan, depende na lang kung walang pasok ang mga partners namin. And twice or thrice a week ay nagiinuman din kami na parang yun ang pinaka-bonding unwind namin. May napapag-usapan na ibang tao pero sa amin lang na normal lang naman minsan kumbaga maritesan. Sila yung kaibigan na always andyan anytime pag need mo ng help or kung ano pa man. Naging ninang pa nga sila ng bunso ko para mas maging close kami. Then last year 2023 my third kiddo ay nagsimula ng mag-aaral. At need ng gabay kasi yung 2 kong anak is malalaki na. Bale na busy na ako sa pag-attend ng mga meeting at paggawa ng mga gawain ng anak ko sa school. At meron naman akong bagong nakilala ng mga co-mommies ko din doon. Naging bihira na akong makasama sa pagtambay sa mga friends ko dito sa lugar namin. Ultimo pag nag-aaya silang mag-inom ay minsan din akong humindi na at humantong na misinterpret nila. Na kesyo meron na kasi akong bagong friend at hindi ko na sila need. Kaya daw hindi na ako sumasama sa kanila sa pagtambay at pag-iinom. Nung una dahilan ko naman talaga kung bakit hindi ako ganun ka-active sa pagtambay ay pinagdadayet ako ng partner ko. At second yun na nga yung pag-aasikaso ko sa third child ko at sa bunso ko. Dumating sa point na kapag dumadaan ako doon ay parang iwas na sila sa akin. Nung una pinipilit ko pang makipaghalubilo sa kanila kahit papaano. Pero nararamdaman ko talagang hindi na ako bilong. At isa-isa na silang nag-left sa GC namin. Ako naman ay hindi pa rin nagbabago. Kung ano ang turing ko sa kanila ay ganun pa rin hanggang ngayon. Sa totoo lang ay namimiss ko na rin sila. Every birthday at any occasion ay nagbibigay pa rin ako ng gifts sa kanila at binabati ko pa rin through chat. At ngayon marami akong naririnig na usap-usapan pero binabaliwala ko kasi hindi ako mapagpatol. Lalo na sa mga usapang hindi naman totoo. At ako yung tipo ng kaibigan na kapag meron kang naikwento sa akin hanggang dulo ng hininga ko ipapakaingatan ko yun. Need ko lang sana ng advice, Mami Len. Kung ano ba yung best way na gawin ko para maging okay ulit kami. Kasi sobrang namimiss ko na sila. From our letter sender, Tangkad ng Taguig. In the first place na misinterpret ka nila but then ikaw pa rin yung nagre-reach out and still aloof pa rin sila sa'yo. By that means, wala ka nang dapat gawin. Lahat tayo may responsibility sa mother and take note, ina na tayo. Plus 1,000 ka nga sa langit nung pinriority mo yung pamilya mo And sa kwento mo na may minamarites kayong iba pag nagtutumpo ka. Hindi sa pinag-o-overthink kita. Nag-left lahat sa GC. So feeling ko, ikaw na ngayon ang pulutan. Dahil lang sa misinterpret nila na pag-iwas mo na napakababaw. Masaya naman talaga ang may kaibigan. Pero pag ganyan na hindi ka nabilong, hayaan mo na. Ipagpatuloy mo na lang yung pagiging ulirang ina. Yes, I know na minsan need rin naman natin ang may kausap. Pero syempre, dun ka na sa worth it ka rin naman. Hindi yung mga ganyang klase ng kaibigan na hindi ka lang makasabay, iiwan ka na. So, ipagpipilitan mo pa ba? Okay na yung tatango kang parang Koreana pag nakasalubong mo sila. Smile pa rin pag binati ka. Yung pang Miss Universe yung datingan. Usap ng konti is enough. Make your day busy kasi 4 naman yung anak mo. Play with them. Scroll sa Facebook pag naiinip. Or make DIY things sa house. Mas peaceful yung life, promise. And hindi mo naman siguro ikamamatay kung hindi ka pansinindiga. Pahalagahan mo na lang yung taong mahal ka at huwag mong ipilit ang sarili mo sa hindi ka mahalaga. And take this quote, you can please everybody.